Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong bonus reading tsaka yung person na nakakonect sa'yo. October 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nila talaga, gusto nyo makuha natin all the details para sa personal reading is in description below. Paka-check na lang po sa ibaba ng video na to. Sa description below, ha? Tingnan natin. Energy. Tatandaan nyo palagi na vice versa. Energy ni Leo. October. Ay, Leo. Sorry, ano naman ako ha? Sorry. Virgo. Energy ni Virgo. Alam mo, hindi ko alam ba't ako nagkakamali, oh. Andiyan sa harapan ko naman siya, oh. Nasa harapan ko yan, nilalagay ko talaga sa harapan ko para hindi ko makalimutan. Pero namamali pa rin ako, hindi ko alam. Mali-mali talaga si ate. No? Energy ni Virgo. October. Please show me. Anong energy po ni Virgo? Anong ibig niyo pong sabihin? Energy po ni Virgo. Okay, energy mo this October. Energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na alam mo may mga sitwasyon na maring hindi ka makapagdesisyon. Ganyan. May mga sitwasyon na didesisyonan mo lang kung ito is importante. May mga hakbang o desisyon o action o pursuing something sa buhay. Parang inuuna mo yung importanteng bagay. Parang ganon. Yun na nakikita ko. May mga bagay kasi na parang, alam ba yun, parang tinitimbang mo. Yan. Halimbawa, bibili ako ng ano. O halimbawa, pagkagastos ako, halimbawa lang, gagastos ako ng pera. Halimbawa, mas mahalaga ito, kaya mas mahalaga ito, mas mahalaga. Sa tingin ko pa. Nandun ka sa point na yun. No? Andun ka sa point na ganon. Yan. And also, energy mo, siguro, meron ka mga marireminizing from the past situation. Ganyan. Siguro, good or bad man yan, may mga maaalala ka. And siyempre, andito yung energy mo na, indecisive in which, diba? Andito din yung nagde-daydream ka, nagpapantasising ka, may mga wishful thinking ka na iisipin this time, may mga sitwasyon na uunahin mo, ganyan. And also dito sa nakikita ko rin, is, may mamimiss ka raw. Kahit naman namimiss mo, parang, either naaalala mo siya o namimiss ka. Naaalala o namimiss. Maaaring may naalala ka na isang tao na hindi na ka nagkaroon ng connection, ganyan. Na iisip mo siya, na alam siya, pwedeng kapatid, pwedeng anak, pwedeng karelasyon, pwedeng kaibigan. Yung iba naman sa inyo, magkakaroon kayo ng nostalgia situation na dati nangyari na to eh. Ganyan. Parang nangyari na to. Parang ganon. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Ano po ang parating kay Virgo? Kung saan nandito ka sa sitwasyon mo na parang hinahide mo yung feelings mo, no? Parang ayaw mong ipakita sa lahat yung totoong nararamdaman mo. Ano ang parating kay Virgo? Saan napupunta yung card mo yun? Ano po ito, parating? Oh. Okay, parating sa'yo achievement. May darating sa'yo achievement by this October. Malaki man umalit yan. Congrats, no? And syempre, ang nakita ko rin dito ay pag-uusapan ka, no? Andito rin yung situation na parating din sa'yo, you will become a center of attention. May mga tao or may tao na maiinis, magagalit sa'yo, ganyan. May mga tao din naman na napaka-very supportive sa'yo. Or aayunan ka sa gusto mo. Or pwedeng vice versa tayo, no? Pwedeng
aayaw ka doon sa sitwasyon o sa tao o sa sinasabi niya or basta vice versa tayo. Yun ang nakikita ko dito, no? Yun, ang parating sa'yo. Also, may mga parating sa'yo na problema. Ben ate, kadaro naman yung sinabi mo ate. Eh, wag ka mag-alala, itong parating na problema na to, eh, ikakasuccess mo naman. Malalakpasan mo siya. Kasi positive yung thinking mo na nakikita ko sa'yo dito eh. Kaya malalakpasan, di ba 10? No, malalakpasan mo siya. May mga bagay o sitwasyon ka na uumpisahan, aaksyonan, didesisyonan, i-move parang gano'n sa iba sa inyo. Marami kang isipin eh, dito sa sitwasyon mo eh, no? May mga action ako nakikita sa'yo. May mga umpisahan kang araw. Oh. Either umpisahan mo siya o sisimulang muli, ano, itong situation. May mga new things, new situation, ako nakikita sa'yo. Meron din na mga bagong pagpaplano na sitwasyon sa buhay. Yan ang parating sa'yo. You will become a center of attention. Also, dito, may mga recognition din sa iba. No, may mga recognition, may mga success situation happen, parating yan sa iyo by this October. Siyempre, baka iba sa inyo, na doon na kayo sa point na yun na na-release nyo na. Tingnan natin dapat iwasan ni Virgo. Ano dapat iwasan ni Virgo? Siyempre, yung mga instant opportunity na darating sa iyo, marami. Marami kang isipin, mga instant opportunities coming, may mga bagay na irarush mo daw o may mga biglaang mangyayari na hindi mo expect. Ganyan ang sinasabi dito. Yan. Tingnan natin. Dapat iwasan. Aba? Okay. Ay, puro sword ah. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, dapat mong, alam ko naman na always balancing a situation. Siguro, ma-imbalance ka. Or yung chaos, yan, iwasan mo lang yun, ano. Yung mga tao na hindi believe sa'yo, okay lang. Yan, iwasan mo lang sila. Iwasan mo, siyempre, yung hindi ka magkaroon ng lesson from the past, no. And iwasan mo yung hindi ka maging mas more on wiser and stronger this time, kahit may mga point na napapagod ka na, nahihirapan ka na, ipaglaban mo yun, gawin mo pa rin, itry mo, i-push mo pa rin yun, no? Ang sinasabi dito. Kasi, makakamit mo yun. Kung ano yung mga kahilingan, yung wish come true mo, makakamit at makakamit mo siya. Kailangan mo lang talaga is to commit dun sa bagay na yan, no? Kung kahit na masyadong stressful at hindi maganda at hindi nakaka-good vibes sa'yo, ituloy mo lang, you will be success. Siyempre, iwasan mo, yung ma-out of balance ka, isa rin yun, no? Yung magpadikta sa mga tao o sa sitwasyon o ma-manipulate ka ng situation, umiwas ka na lang doon, no? And siyempre, mapanghinaan ng loob. Yan. Huwag ka mapapanghinaan ng loob sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. Do your best and do your task and mga priorities, doon ka mag-focus. Dan sa mga tao na may masasabi sa'yo, sa mga tao na sinungaling may masasabi sa'yo, mga taong ayaw sa'yo, o ano man yan. Kasi you will be success. May mga kasiyahan ka raw na, may wish come true ka daw na makakamit. By this, October. Baka sa inyo, dumating na siya this week, di ba? Money ang tingnan natin, ha? Kamusta po ang money? Kasi dito yung love. Money ni Virgo this October 2025. Money po ni Virgo. Tan tan tan. Sabi ganun. Universe, ano po to? Money niya? Ten of Cups, oh. Happiness yun. Okay, when it comes sa money mo by this October, ang nakikita ko sa'yo, may biglaan ka daw gastos. Yeah, may mga bigla kang gastos, may mga biglaang opportunity na darating sa'yo na pwedeng pagkagastusan mo. Ganyan. Or you have an idea
na pagkakagastusan mo. Parang ganun sa nakita ko dito. And then also, pwede siya related to a family. Kanya, pwedeng related sa trabaho. May tatrabahuhin ka eh. By this, October. Related ang money. Pwedeng business, pwedeng something to be stable. Yung bagay na yon, yung sitwasyon na yon. Pwedeng bahay, pwedeng family related, pwedeng any, sitwasyon na pagkagastusan mo. Yun na nakikita ko dito. Yan, may biglaan ka daw gastos na gagawin o aaksyonan. Pwede rin na may hihingi sa'yo ng tulong related to a money o merong kagtutulungan, vice versa, pagdating sa money. Tao na nakakonect kay Virgo. Tao na nakakonect kay Virgo. Pwede tayong vice versa ha. Ano ang nararamdaman mo kay Virgo? Tao na nakakonect kay Virgo. Ano ang nararamdaman mo kay Virgo? Tandaan nyo palagi ang connection is pwedeng magulang, kapatid, anak, karelasyon. Ano nararamdaman mo kay Virgo? Okay, nararamdaman niya sa'yo. Ay, kuhanin muna natin to Kuhanin muna natin tong intention niya sa'yo para tuloy-tuloy tayo. Anong intention mo? Tao na connect kay Virgo. Anong intention mo kay Virgo? Sige, kuhanin muna natin yan. Baka mainip kayo. Okay, ang nararamdaman niya sa iyo. Kasi ang nakikita ko sa iyo dito, okay. Okay, nararamdaman niya sa iyo. Nararamdaman niya sa iyo. Parang hindi ka daw ganun pala salita. Or siguro, para ka nasa patch. Isang tanong, isang sagot, question and answer, ganyan lang siguro, sa iba sa inyo. Nararamdaman niya sa'yo, hindi ko lang alam why, pero they feel na parang may pinagdadaanan ka. Pwedeng may sakit ka, o may mga iniisip ka na problema, struggle, ganyan. Yun ang sabi niya dito. Na hindi mo lang sinasabi, o kaya hindi ka talaga expressive. Yun ang sinasabi niya dito. Yun, ang nararamdaman niya para merong burden, struggle, problem, o pinagdadaanan na bigat this time. Yun ang nakita ko to. Yun ang nararamdaman niya sa'yo. Intention niya sa'yo is the 9 of Wands. Ay, sa mga single dyan, nakalimutan ko, may single pala. Sa mga single, sa nakikita ko dito, nararamdaman niya sa'yo, napanghihinaan siya ng loob. May tao na napanghihinaan ng loob na gusto kanya kausapin. Yun ang nakita ko dito. Siguro, iniisip niya na parang malamig ka sa kanya, parang hindi mo siya papansinin pagka kinausap ka niya. Nandun sa point na yun. No? And then, kung kayo naman is separated, itong tao na to, kung kayo separated, oo, nagkaroon ng situation na naramdaman mo na parang hindi ka naging mahalaga dito sa tao na to. No? Binigyan kanya ng problema, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, ng struggle sa relationship. Pero, andito pa rin yung situation, maaaring ito tao to masyado siyang naging diktador or masyado siyang naging manipulative sa'yo, no? Maaaring ganun in the past. Pero ang nakikita ko dito sa kanya, gusto niya kang kausapin. Maaaring nag-uusap kayo or gusto niya pa rin kausapin kasi andito pa rin si Ten of Cups. Kumbaga, naghihintay pa rin siya. Maaaring kung handun pa rin yung sorry sa nakikita ko dito. Sa magkakarelasyon, yun nga. Para may pinagdadaanan ka daw. Tingnan natin, intention niya sa'yo. O, diba? 10 of Cups din pala yun, lumabas. Intention niya sa'yo sa mga single. Sa mga single, maaaring makakilala kayo na may pamilya na tao, no?
dito. Maaaring you are connected or makikilala niyo siya sa taong may pamilya. Intention niya sa'yo is obsession. Intention niya sa'yo, sa single, andun yung attraction eh. Alam mo yung, halimbawa, may karelasyon siya or may pamilya siya, alam mo yun, andun yung attraction niya sa'yo. Na, wow, si Virgo, napaka-hot. Babae ka man na lalaki, ang hot naman niya, ganyan-ganyan. Kaya lang parang may boundary siya. Kaya lang parang hindi niya ako papansinin kasi parang gano'n yung thinking niya, sa mga single. No? Ando siya sa thinking na, baka i-reject ako na itong tao na to. Ano yung sitwasyon. Kung kayo naman is separated nitong tao na to, intention niya niya bumalik. Gusto niya bumalik sa'yo. Gusto niya uli ng Ten of Cups. No? Gusto niya ng union, syempre. No? Gusto niya uli na ipaglaban yung nararamdaman niya sa'yo. Gusto niya, bakit kaya ganito nakikita ko sa kanya? Gusto niya uling, mahaplos ang iyong, ang iyong balat, ganyan. Yung nakikita ko sa kanya dito. Gusto niya muling angkinin. Masyadong makasarili to, ha? Yan ang sinasabi niya dito. Sa mga magkakarelasyon naman. Sa mga magkakarelasyon, intention niya sa'yo, kasi dito sa Ten of Cups intention niya sa'yo is mabuo yung pagmamahal na to, no? Andito yung sitwasyon na hindi pa naman nawawala yung excitement. Hindi pa naman nawawala yung nararamdaman niya sa'yo na love, no? Andun pa rin naman yung love and exciting part. Yun nga lang, ang nakikita ko sa kanya, no? Or sa'yo ito, no? Parang may limit siya na hindi ko maintindihan na siguro hindi talaga siya pala kwento, hindi talaga siya pala usap, parang may boundary ako nakikita sa kanya. May ganun. Or maybe this is you. Tao na connect kay Virgo. Pwede rin na itong tao na to is busy lang. O pwede naman itong tao na to, mayroon siyang pinagdadaanan na struggle in life. Pero, intention niya sa'yo, andun pa rin yung pagmamahal. At kasi, yun nga, karelasyon mo siya, andun pa rin yung love kasi hindi si Ten of Cups. Diba? Mahal ka niya. As in, mahal ka niya, gusto ka niya. Andun pa rin yun. Hindi pa rin nawawala yun. Anong action mo kay Virgo? Virgo, ano bang mamaya ko nararamdaman. Uy, the Two of Pentacles. Action mo is the Two of Pentacles. Maaring iba kayo, magkaiba kayo ng lahi, Kasi isang puti, isang pwede pwede magkaiba kayo ng language, Bisaya siya, Tagalog ka, pwede ganun, pwede iba naman sa inyo, siya is dark, o kaya naman, ibang lahi siya. Ganyan. Kung ano mang lahi yan, diba? Action. Kung kayo is single, ang action ng tao na to sa'yo, ay naku po, gusto niya talaga na action niya sa'yo is, gusto niya ng pagkakaisa sa'yo. No? Itong tao na to. Yan. Gusto niya ng partnership. Siyempre, gusto niya na kausap ka. Kumbaga, itong tao na to, kung single ka, alam mo yung gusto kanyang suportahan, kahit hindi mo alam, gusto kanyang suportahan sa mga gagawin mo. Kumbaga, proud siya sa mga ginagawa mo, sa mga actions mo, sa mga pangarap mo, kung may tinatahak ka, gano'n. Siyempre, action niya, gusto niya kausapin. Diba? Gusto niya kausapin dito. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, hindi ko alam kung inakabahan ba siya o sa mga single dyan. Parang ganun. Pero, andito yung full of support and loyalty niya sa iyo sa nakita ko dito no? Kung kayo naman is inseparated, ang action niya sa iyo ganun din, pagkakaisa.
Kasi itong tao na to, nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya eh. Gusto niya uli ng new horizon in life. Gusto kanya kausapin. Sa nakikita ko dito, na-awake siya, no? Gusto niya uli magkaroon ng development at gusto niya na mag-start ng new beginning in life. Kaso naguguluhan siya, no? Gusto niya magkaroon ng recovery sa'yo. Parang humihingi siya ng tulong with someone. Or, humingi ba siya ng, o naguguluhan siya eh. Hindi ko alam kung humingi siya ng tulong sa nanay niya, sa kaibigan niya. O, kasi may dalawang babae ako nakikita. Pwedeng ikaw yung isa doon or pwedeng isa is magulang. O kung kayo naman is there's a third party sa nakikita ko dito, maaring itong tao na to, nagkaroon sila ng pag-aaway. And then now this time, naalala ka niya. Na parang nagkaroon siya ng comparison. Ganun. Na isa, yung ano ko, maalaga yan, si Virgo. Bakit itong nakasama ko puro inaaway ako palagi, puro selos, puro ganito, puro ganyan. Nandun sa point na yun. Kaya ngayon parang nagkakaroon siya ng awakening this time. At gusto niya mag-action sa'yo. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, syempre handun yung balance. Handun yung balance na relationship. Action niya sa'yo, yun, pagkakaisa, pagmamahal, no? Togetherness, ganyan, partnership, balance. And syempre, aware siya sa iyo eh. Aware siya sa feelings mo, aware siya sa lahat. No? Hindi na napaka-very supportive nitong tao na to. Yan, susuportahan kita sa gusto mo, sa ano mga dapat mong gawin, kung ano yung balak mo sa buhay mo, ganun. Nasa likod mo lang ako, susuportahan kita. No? Yun ang nakikita ko dito. Virgo, anong nararamdaman mo sa tao na ito? Anong nararamdaman mo sa tao na ito? Ay, may something sa ano ko Sige lang Di ba? Nagpunas pa si ate. Virgo, anong nararamdaman mo sa tao na ito? Ano po ito? Okay. Okay. Ang nararamdaman mo sa tao na to, sabi mo sa kanya, ano siya kung hindi, single muna. Nalilito na naman ako. Sa mga single, nararamdaman niya sa'yo, syempre, andun yung gusto kanya kausapin. Mali ba sa inyo kasama niyo ito sa trabaho or same connection kayo with comes sa work, no? Saka nung throat chakra ko. Okay. Nararamdaman niya sa'yo, nararamdaman mo sa kanya pala, Virgo. Nararamdaman mo sa kanya, na baka very hardworking, no? Siya yung tao na very hardworking, ginagawa niya yung lahat, ganyan. In life, kumbaga, no? Yun nga lang, ay sa single pala, no? Ano ba yan, ate? Nalilito ako. Sa mga single, syempre nararamdaman niya sa'yo, napaka very hard work. Nararamdaman mo sa kanya, hindi ka naman pwedeng nararamdaman. Single, hindi naman kayo nag-meet, diba? Sa mga nagkahiwalay na lang, sa mga nagkahiwalay, ang nararamdaman mo sa kanya, no? Nararamdaman, minakstab ka nito no? So, nakita ko dito. Kumbaga, itong tao na to, may mga bagay na hindi niya sinabi sa'yo, no? Yun, may mga sitwasyon na naniloko ka niya, binaksab ka niya, pinagtaksilan ka niya. Yun nararamdaman mo sa kanya. Pero kahit pa paano, na ganun yung nangyari, naramdaman mo naman sa kanya yung effort na binigay niya sa'yo. Yun na nakita ko sa'yo dito, ha? Sa mga magkakarelasyon naman sa inyo. Sa mga magkakarelasyon, nararamdaman mo sa kanya, Virgo, ano siya, hindi siya pala share ng kanya mga problema sa iyo. Kumbaga, pwedeng hindi siya pala salita o hindi siya pala sabi, ganyan. Ang nakikita ko, hindi siya rin yung tao na sinasabi mo na pwedeng hindi sa inyo to, pwedeng vice versa. Parang hindi ko naman sinasabi na na hindi siya nagpupursige, no? Parang andun ka sa point na kailangan mo pa siyang i-push na gawin yung bagay na yun. Parang ganun. Then gagawin niya. Parang kailangan mo pa siyang sabihan o kaya kailangan, either na hindi mo siya kailangan sabihan, parang kailangan mo pa siyang i-push para aksyonan o gawin yung isang sitwasyon, isang bagay.
Yun ang nararamdaman sa kanya. Pero, very hardworking ang sinasabi sa kanya. Pero siya is very hardworking tao, talagang super commit siya sa mga bagay na kinukumita niya sa trabaho, sa work, binibigay niya yung binibigay naman niya yung best niya. Yun ang sinasabi mo sa kanya, no? Mm. Kumbaga kung nagkakaroon man kayo ng hindi pagkakaintindihan, pag-aaway, accept mo kasi kung sino siya, no? Dito sa sitwasyon na to, Virgo. Accept mo kung sino siya, nagkakaroon pa rin ka ng pagbate, ng recovery, you forgive this person, or vice versa tayo, no? Kumbaga, madaling nagkakaroon ng moving on. Kumbaga, dun sa sitwasyon na to. Yun, nagkakaroon agad na ng pagsasaayos. Or pwedeng ikaw or siya, talaga as in, naayos agad yung gusot kung magkaroon man ng gusot sa relationship. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Matatag yung relationship ng iba dito, no? Arigato naman si God bless.